Nalibang gikan aw. Gipaningot gud sidag maadyo kagaina. Nalibang gikan. Char for dago. Mura magdiwata nga waya na rehistro. Bumiyahe na kami papuntang Bislig City dahil ang next nga naming pupuntahan ay ang Tinoyan Falls. Pagdatingan namin dito sa Bislig City ay nagtanong na muna kami dito kung saan nga kami dadaan. Galing Enchanted River papunta dito sa Bislig City ay wala pang 1 hour ay nakarating na nga kami. Ang bilis nga lang naming nakarating dito kaso nga lang pagdating namin sa may papasok na daanan papuntang Tinoyan Falls mismo ay nako napakalayo pala. Pero worth it din naman dahil magaganda nga yung mga view na nakikita namin. Mga nasa 1.5 hour nga yung biyahe galing sa Enchanted River papunta dito sa Tinoyan Falls. And finally, nakarating na nga kami dito ni Foodpanda Rider. Pero nung mga time na to ay may ibang plano na pala si Foodpanda Rider pagkarating pa nga lang namin. Nautusan ko pa nga siyang mag-video sa akin kasi wala nga akong kaalam-alam na nagpugong-pugong raday siya. Hindi na nga niya naayos ang pagkakabideo ng mga time na to. Palingon-lingon na kasi siya kung saan ba yung CR dito. At di na nga niya napigilan, nagtatakbo na nga siya papunta sa CR. At mission success nga si Foodpanda Rider. Grabe na huyas. Pumunta nga lang dito sa Tinoyan Falls para magpalabas ng dapat ipalabas. Di na daw kasi talaga niya mapigilan. Buti na nga lang at umabot pa nga kami dito at nakapag-CR nga siya kaagad. Niyaya ko na rin siya kaagad na pumunta na nga kami dun sa may falls mismo. Sayang din naman kasi yung time tapos alas 4 na nga nung mga time na to. Sobrang na-enjoy kasi namin yung pagliligo sa Enchanted River kaya naman natagalan talaga kami bago bumiyahe dito. Grabe worth it talaga yung napakahaba naming biyahe. Napakaganda pala talaga dito sa Tinoyan Falls. Hindi nga lang siya masyadong ma-appreciate sa video pero actually sa personal talaga as in mapapawaw ka. Ang sarap nga sanang maglangoy-langoy dito kaso nga lang wala na kaming maisusuot ni Foodpanda Rider. Puro na kasi labahin yung mga damit namin. Weekdays nga pala nung mga time na to kaya siguro wala na nga rin masyadong mga tao ngayon at saka hapon na rin naman. Napakasarap sa feeling at saka fulfilling talaga para sa amin na nakapunta na nga kami dito. Bucket list check na naman nga dito sa Tinoyan Falls. Meron nga kaming nakikita na mag-couple din na umakyat dun sa may taas ng falls. Gusto nga din sana naming ma-experience yun kaso nga lang hindi na nga kami tumuloy pa. Hanggang dito lang talaga kami ni Foodpanda Rider. Meron din palang mga isda dito dahil meron nga kaming nakikita na nangingisda. Worth it yung pagod at nakakawala talaga ng stress yung ingay ng talon. Di arag nalibang gikan aw. Gipaningot gud sidag maadyo kagaina. Nalibang gikan. Char for dago. Mura magdiwata nga waya na rehistro. After nga ng ilang minuto naming pag-i-stay dito ay umalis na rin kami kaagad. Dito nga pala ay mababasa ang legend nitong Tinoyan Falls at basahin nyo na lang kung gusto nyo. Paskong Pasko na nga dito dahil ang dami talagang mga parol na nakadisplay. Yung mga gamit nga pala namin ay iniwan lang namin dito sa motor. Alas 5 na nga pala to nang bumiyahe kami pabalik. Dito nga pala banda may mga nakadisplay ang mga pang souvenir. Fast forward na nga pala at hindi na ako nakapag-video pa. Eto na nga yung nakakatakot naming experience. Grabe, sobrang effective talaga tong BioFresh soap na gamit namin. With glutathione and papaya extract na nga rin pala ito kaya nakakapagpaputi talaga siya ng skin. Pwede nga itong gamiting sabon sa ating mukha pati na rin sa ating buong katawan. Ang mura nga lang nito tapos sobrang effective pa. Kaya kung naghahanap pa kayo ng sabon ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa at bumili na kayo ng BioFresh soap. Proven and tested ko na nga ito kaya highly recommended ko nga ito para sa inyo. Ang BioFresh soap nga pala ay mabibili sa Metro Surigao at sa mga piling tindahan. Nasa 120 SRP. Ni Foodpanda Rider. Ito kasi yung time na nabalitaan nga namin na magbabagyo daw sa Surigao City. Kaya naman ninais talaga namin na umuwi ngayong gabi. Hindi na nga pala kami bumalik pa ng Tandag at dito na nga kami dumaan sa may Lianga. Bale doon nga kami lulusot papuntang Bayugan City going to Butuan. Mas safe din kasi siguro dahil hindi na nga kami dadaan pa ng 90. Pero di namin akalain na ganito nga yung magiging experience namin dito sa daanan na to. Ang dami ngang mga blind spot area. Tapos sobrang dilim pa. Tapos wala pang mga kabahay-bahay. As in natatakot nga kaming dalawa ni Foodpanda Rider. May ibang mga sasakyan din naman ng mga dumadaan kaso nga lang paminsan-minsan lang din. Kaya kung dadaan man kayo sa lugar
lugar na yon, lalo na kapag gabi ay magdahan-dahan talaga kayo. And finally nga pala, after ng nakakatakot naming experience ay nandito na nga kami ngayon sa Bayugan City. Thank you Lord at nairaos namin yung daanan na yon. Ang haba kasi tapos ang layo. Sobrang nagpray talaga kami ni Foodpanda Rider habang nagbabiyahe. At sa wakas nga pala ay nandito na kami ngayon sa Ampayon, Butuan. Nagutom nga kami kaya naman deserve namin ng samgyup ngayon. Mga 2 hours na lang din naman yung babiyahin namin papuntang Surigao kaya okay lang. Kumain at nagpahinga na lang din muna kami dito. Nakakita rin naman kami kaagad dito ng makakainan. Nung makita nga namin na meron ngang samgyupsalan dito ay nako, napakasaya talaga namin ni Foodpanda Rider dahil deserve naman namin to. Unlimited nga pala yung inabil namin para talagang hindi kami mabitin. Lamon na nga kahit napakainit pa. Salitan nga lang din pala kami ni Foodpanda Rider ng pagluluto. Mas nauna nga akong kumain sa kanya dahil kung gutom nga siya, mas gutom ako. Bumiyahe na rin kami kaagad pagkatapos namin kumain at nandito na nga kami ngayon sa Cabadbaran City. Nadaanan nga namin itong terminal dito sa Santiago. Sana all Paskong Pasko na nga dito sa kanila. Amarat mga kaukay. Ma-share ko nga sa inyo na nakapag-withdraw ko ng malaki dahil sa paglalaro ko nitong PHL Boss. Halos araw-araw nga ay nakakapag-withdraw ko dito ng malaki. Eto nga't ituturo ko sa inyo kung anong sekreto para manalo din kayo dito. Bali magbebet nga lang ako ng 100 pesos. At tingnan nyo naman yung 100 ko ay naging 200 pesos na. Simple lang naman tong larong to, kailangan mo nga lang iwasan ang bomba. Pumindot ka nga lang ng kahit na anong gusto mo. Wala nga pala itong cut at tingnan nyo naman yung 100 ko nanalo na naman. Ang sekreto nga lang talaga dito kapag natalo ka i-times 2 mo lang para mabawi ka agad yung natalo natin kanina. Dahil natalo ako kanina ng 100 kaya ginawa kong 200. Tinimes 2 ko nga lang at ayan pumindot nga lang ako ng 4 na beses. Grabe yung 200 ko naging 400 na. O diba bawing-bawi talaga yung natalo natin kanina. Hindi pa nga ako nakontento dahil gusto kong manalo ng malaki. Dahil natalo na naman nga, ita-times 2 ko na naman nga. Syempre para makapag-withdraw tayo ng malaki at ayan nga yung 200 ko, tingnan nyo naman naging 400 na naman. O diba ganun lang talaga kadaling manalo dito sa PHL Boss. Kung kaninang 900 ko ay naging 1,300 na ngayon. Minimum 150 pesos nga lang pala ay pwede ka nang makapag-withdraw. Minimum 100 pesos nga lang din pala ay pwede ka nang makapag-recharge. At syempre para makapaglaro ka dito, kailangan mo nga lang mag-sign up, ilagay ang iyong email at saka password. Kung gusto mo ring manalo dito, ilalagay ko sa comment section ang link.